sa Leon Kilap TV. Reserve Officer Training Corps sa Silliman University nagselebrar sa ika-22 nga seremonya sa paggraduar sa Basic ug Advanced Reserve Officer Training Corps. 18 naman ka miyembro sa Milisyang Bayan nag-surrender sa 11th Infantry Battalion ug nakadawat financial assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development. Kasundaluhan sa 15th Infantry Mulabi Warrior Battalion niapil sa medical mission sa LGU Kawayan. Og kini ang lain-laing balita gikan sa Central Visayas. Mayong adlaw mga katropang kilab, anian usab kita sa atong sinimananga tulumanon alang sa paghatod kaninyo sa kamatuoran sa atong katawan. Ako si Ivan Flores. Ug ako si Joy Sanchez, ang inyong kauban sa kamatuoran ngadto sa Kalinaw. Ug kini ang lain-laing balita gikan sa Central Visayas. Kani ang mga balita sa Kalinaw ug kalambuan. Hatod kaninyo sa Leon Kilap TV. Reserve Officer Training Corps sa Silliman University nagselebrar sa ika-22 nga seremonya sa paggraduar sa Basic ug Advanced Reserve Officer Training Corps. Ang dugang detalye hatod kanato ni Joy Sanchez. Ang unit sa Reserve Officer Training Corps sa Silliman University nagselebrar sa ika-22 nga seremonya sa paggraduar sa Basic ug Advanced Reserve Officer Training Corps nga gipahigayon sa Filomeno Sima Franca, Silliman University, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang unit sa Reserve Officer Training Corps sa Silliman University nagselebrar sa ika-22 nga seremonya sa paggraduar sa Basic ug Advanced Reserve Officer Training Corps nga gipahigayon sa Filomeno Sima Franca Ballfield, Silliman University, Dumaguete City niadtong Mayo 11, 2024. Moabot og 2011 1,011 ka mga ROTC cadets ang migraduar ubos sa ROTC program sa maong universidad. Ang mga kadete sa Silliman ROTC gilangkuban sa 470 ka mga lalaki ug 530 ka mga babae nga mga estudyante sa Basic ROTC ug laing 11 niini ka mga kadete ay mga Advanced ROTC. Sigon sa datos sa 703rd Community Defense Center Philippine Army, ang nagdumala sa ROTC program sa nagkadaiyang kolehiyo diri sa Negros Oriental. Karong tuiga, usa ang Silliman University sa mga eskwelahan nga naitaas nga number of enrollees ilawom sa ROTC program. Sa laing bahin, ang Brigade Commander sa 302nd Infantry Achiever Brigade 3rd Infantry Division Philippine Army nga si Brigadier General Joey A. Escanillas Philippine Army mao ang nahimong guest of honor and speaker sa graduation ceremony. Inubanan kini ni Lieutenant Colonel Michael C. Aquino, Commandant sa Silliman University ROTC Unit, ug kasamtangang Battalion Commander sa 11th Infantry Battalion. Nitambong usab ug naghatag og dakong pagsuporta sa maong programa ang presidente sa Naisgutang Universidad nga si Dr. Betty C. McCain, inubanan sa mga university faculty and staff ug mga ginikanan. Usa sa mahinungdanong aktibidad sa maong programa ang tradisyonal nga parada sa mga kadete, Trooping in the Line ug paghatag og medalya isip pag-ila sa mga kadete nga nagpakita og dugang katakos sa academics ug disiplina sa kinatibuk-ang semester class para sa school year 2023 hangtod 2024. Sa mensahe ni Brigadier General Escanillas, kinasing-kasing niyang gipasalamatan ang tanang kadete nga nigraduar sa Silliman University Reserve Officer Training Corps alang sa ilang dedikasyon, disiplina, sa mga pag-antos ug pagbansay nga ilang gihimugso sa panahon sa ilang training matag Sabado. Dugang pa ni Brigadier General Escanillas, iyang gidasig ang mga ROTC students sa pagtahak ug pagpili sa saktong dalan ug progresibong karera sa kinabuhi. Ang disiplina nga ilang nakuha sa ilang ROTC training mao kani ang magsilbing pundasyon ug maghatag og dugang katakos sa mga estudyante o kabataan nga mamahimong umaabot nga maayong leader ug usa ka responsibilidad nga individual ug mahimong dakong ehemplo sa kalambuan, sa katilingban ug sa tibuok nasod. First and foremost, I wish to extend my heartfelt congratulations to the graduating cadets. Today signifies the culmination of years of unwavering dedication, self-sacrifice, and indomitable spirit in upholding the principles of discipline, leadership, and service. Gikan sa Silliman University, Dumaguete City, Joy Sanchez
para sa kamatuoran ngadto sa Kalinaw, nagabalita. 18 ka miyembro sa Milisyang Bayan nag-surrender sa 11th Infantry Battalion ug nakadawat financial assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development ngadtong Mayo 8, 2024. Nagipahigayon sa Barangay Salag, Siaton, Negros Oriental. Ang dugang nga detalye sa report ni Talia Mendoza. 18 ka miyembro sa Milisyang Bayan nakadawat og tamang pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development Region 7 kagipahigayon sa Headquarters 11 IB Barangay Salag, Siaton, Negros Oriental kaniadtong Mayo 9, 2024. Balor 90,000 pesos ang kantidad nga nadawat sa mga kanhing mga milisyang bayan nga sakop sa nabungkag nga Southeast Front. Sumala gikan kay Sir Helton V. Edrial, ang Provincial Social Welfare and Development Department Head. Ang kaning inyong nadawat nga tig 5,000, no? Gikan siya sa national. And hopefully lagi nung you will be creative and resourceful enough nga mapalambo nato ang hinabang. This is not just dito na dyan nagundang hinabang, but there are also programs o activities ang government nga ato pag-ibubo pa ninyo. Inguno sabsa ni Lieutenant Colonel Michael C. Aquino, Battalion Commander sa 11 IB, nga usa kini ka pamaagi nga seryoso ang gobyerno sa pagtabang sa mga miyembro sa mga milisyang bayan ug New People's Army alang sa ilang pagbag-ong kinabuhi. Dugang pa ni Lieutenant Colonel Aquino, ngayang giag ni og usab sa mga nabahin pang mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga magsumiter na sa ilang kaugalingon ngadto sa mga otoridad alang sa ilang kailwayan ug mamuyong malinawon. Sana nung pang natitira, armado, yan sa may Santa Catalina. Hingi kami ulit ng tulong sa inyo para may kayat sila na tuluyan ng buwaba para maranasan kung ano yung itong buhay na mapayapa. Dako pod ang pasalamat sa mga nakadawat ng mga milisyang bayan ug ilahang gipanawagan ang ilang mga kauban nga naa pa sa walhong kalihukan nga manaog na og mog-surrender na sa gobyerno alang sa ilang kagawasan. Gikan diri sa Barangay Salag, Siaton, Negros Oriental alang sa kamatuoran ngadto sa Kalinaw, Talia Mendoza, nagabalita. Kasundaluhan sa 15th Infantry Battalion, i-appeal sa medical mission sa LGU Kawayan, nagipahigayon sa Barangay Isyu Kawayan, Negros Occidental, ngadtong Mayo 8, 2024. Atong tutukan sa report ni Jonah Jordan. Matagumpay na isinagawa ang medical mission ng LGU Kawayan, Kawayan District Hospital at 15th Infantry Battalion dito sa Barangay Masaling, Kawayan, Negros Occidental nitong ika-9 ng Mayo taong kasalukuyan, kung saan umabot halos sa 300 individual ang nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan mula sa ating gobyerno. Ang naturang aktibidad ay kinabilangan ng libreng pagtuli at gupit sa mga lokal na residente na pinangunahan ng ating kasundaluhan sa 15 IB. Libreng pagbunot ng ngipin, medical check-up, laboratory test, at pamamahagi ng mga medisina at bitamina ng lokal na pamahalaan at Municipal Health Office ng Kawayan. Ang medical mission ay naglalayong magbigay ng mahalagang serbisyong pangkalusugan sa komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar, partikular na sa mga barangay na dating apektado sa impluwensya ng Communist Terrorist Group or CTG. Ang pagsasama ng 15 IB at LGU Kawayan ay nagpapakita ng isang magkasamang pangako na mapabuti ang kalagayan o kabuhayan ng mga tao sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ayon kay Vice Mayor Annalisa T. Soriano na nagrepresenta sa LGU ng Kawayan, ang ganitong gawain ay simpleng pagpapakita sa mga tao na ang ating gobyerno ay tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Ipinaabot naman ni Lieutenant Colonel Cuarteros, ang commanding officer ng 15 IB, ang kanyang pasasalamat sa pagkakataon na makatulong sa kapakanan ng komunidad. Sinabi niya, "Isang karangalan sa amin na maging bahagi ng makabuluhang inisyatibong ito. Ang aming mga sundalo ay hindi lamang tagapagtanggol ng kapayapaan, kundi masigasig din sa pagsuporta sa mga pagsisikap sa lokal na pag-unlad at pagtulong sa mga nangangailangan." Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, patuloy na pinapakita ng ating Philippine Army ang kanilang dedikasyon sa pampublikong paglilingkod at pagkikilahok sa komunidad, katuwang ng ating mga local government unit o LGU. Yan ang hatid naming balita mula rito sa Barangay Masaling, Kawayan, Negros Occidental. Para sa Leon Kilat TV News, Jonah Jordan, nag-uulat.
Salin nga miyembro sa NPA terrorist ni surrender sa lokal ng kagamhanan sa probinsya sa Bohol ngadtong Mayo 7, 2024. Tutukan sa report ni Domingo Oy. Salin nga miyembro sa NPA terrorist ni surrender sa lokal ng kagamhanan sa probinsya sa Bohol. Sa usa ka mahinungdanong pagpakita sa kooperasyon tali sa mga otoridad ug kanhi rebelde, si alias Pacman mitahan sa iyang kaugalingon ngadto kang Gobernador Aristotol Umentado uban ni Mr. Romeo Teruel, ang Provincial Task Force LCAC Focal Person, Philippine National Police ug Philippine Army niadtong Mayo 7, tuig 2024 sa Provincial Capital Tagbilaran City, lalawigan sa Bohol. Atol sa kinasingkasing nga dialogo uban ni Gobernador Umentado, si alias Pacman padayag sa iyang tiunay nga tinguha nga biyaan ang kinabuhi sa usa ka rebelde. Si Gobernador Umentado isip pag-ila sa iyang kaisog ug kooperasyon, mitunol kang alias Pacman og ganti nga balor 25,000 ka pesos sumala sa gisaad ubos sa surrender og firearms turnover program sa gobyerno. Kini nga lihok nagpaila sa dili matarog nga pasalig sa gobyerno nga suportahan ug ibalik ang kanhing mga rebelde balik sa katilingban. Si Lieutenant Colonel Magno M. Mapala III, Commanding Officer sa 47th Infantry Katapatan Battalion, midayig sa hiniusang paningkamot tali sa kasundaluhan ug sa kagamhanang probinsya sa Bohol. Ang pagsurrender ni alias Pacman nagpamatuod nga ang kalinaw ug kasiguruduhan sa kinabuhi anaa sa gawas nun nga pakigbisog ubos sa landong nga gobyerno. Gikan sa lalawigan sa Bohol, Romeo P. Uy Jr., kamatuoran ngadto sa kalinaw. Celebrating victory, One Central Visayas Regional Athletic Association Meet 2024 Closing Ceremony. Ang uban pang detalye, tutukan sa report ni Mikey. Magandang araw Katipanan, ito si Katipanan Mikey, tagapaghatid balita mula rito sa probinsya ng Cebu. Celebrating victory, One Central Visayas Athletic Meet 2024 Closing Ceremony. Narito tayo ngayon sa G-Mall, Carita, Cebu City na kung saan idinaos ang pagsasara ng Central Visayas Regional Athletic Association Meet 2024. Kung saan nagtipon-tipon ang mga pinakamahusay na atleta mula sa iba't ibang lugar ng Central Visayas. Ito ay nilahukan ng piling mga atleta sa kanilang eskwelahan at nagpamalas ng kanilang galing at determinasyon sa larangan ng sports ay naging matagumpay na nagtapos ngayong araw, Mayo 9, taong kasalukuyan. Sa loob ng ilang araw ng paligsahan, nagsilbing patunay ang mga atleta na hindi lamang sila mga manlalaro, kundi mandirigma sa larangan ng laro. Sa pagtatapos ng Sivraa 2024, hindi lamang medalya ang kanilang naiuwi, kundi pati na rin ang mga bagong kaibigan, disiplina sa kapwa manlalaro, at mga alaala ng mga magandang tunggalian na kanilang sinalihan. Ang Central Visayas Athletic Association ay hindi lamang isang patimpalak, kundi isang pagkakataon para sa mga atleta na ipakita ang kanilang galing sa sports at mapagtagumpayan din sa pamamagitan ng sportsmanship at pagkakaisa. Nasungkit din ng Cebu City Delegates ang kampyonato na nakapag-uwi ng 108 gold, 73 silver, 78 bronze medals. Ang pumapangalawa ay ang Dumaguete City at pangatlo ang Bohol Province. Ang layunin ng Sivraa 2024 ay ang paghahanda ng mga atleta ng Central Visayas para sa mas malaking paligsahan sa bansa. Sa narating na palarong pambansa 2024 na idadaos rin sa Cebu City. Sa pagpapatuloy ng Central Visayas Regional Athletic Association sa susunod na taon ay opisyal na ito-turn over ang Sivraa flag sa susunod na host para sa Sivraa 2025 ay ang Bayawan City. Sa presensya ng Joint Task Group Cebu sa pamumuno ni Colonel Erwin Romel L. Lamzon, GTG Commander at ng Philippine National Police 7 ay nagbigay ng seguridad at sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasabing aktibidad. Muli, rito sa G-Mall, Carita, Cebu City, ito si Katipanan Mikey, tagapaghatid balita mula rito sa probinsya ng Cebu. Balitang maaasahan, balitang Katipanan sa tingog sa Kabisayaan.
Gikan diri sa Sibianan sa Yugkila TV, ako si Ivan Flores. Ug ako si Joy Sanchez. O kantong mga balita nga atong nakuha diri sa Central Visayas para sa kamatuoran ngadto sa kalinaw. Daghang salamat ug maayong adlaw sa tanan.